prediction na 75% ay may posibilidad talaga na magkaroon tayo ng bagong presidente itong bagong taon ng 2025. Sa Fox Hour natin ay nagkaroon tayo ng statistical prediction na 75% ay may posibilidad talaga na magkaroon tayo ng bagong presidente itong bagong taon ng 2025. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, bagamat binibigyan natin importansya ang people power, alam natin na yung dalawang presidenteng nasisante, si Presidente Marcos Sr. at si Erap Estrada ay nasisante dahil din sa malaking papel na ginawa ng ating militar. At yung unang pagkakataon nga ay noong 1986 ang tawag natin people power, pero wag natin kakalimutan na ang nagdeklara na sila ay hindi na rerespetuhin ang chain of command ay yung si FDR bilang head ng PC INP, ano ba tawag sa kanila doon? Philippine Constabulary, at saka si JPE bilang Defense Secretary. No? At nung panahon naman ni ERAP, ang mga bumitiw at hindi na kumilala sa chain of command ay si Angie Reyes na Chief of Staff at saka si Oli Mercado na Secretary of Defense din. So, ang tanong, meron kayang posibilidad na ang military ay gagampan muli ang kanilang katungkulan sa ayon sa ating saligang batas na sila ang magpoprotekta sa taong bayan? Well, hindi ako magre-rely sa crystal ball. Kung hindi, subukan nating suriin kung meron ba talagang mga bagay-bagay na magbibigay dahilan kung bakit ang ating mga kasundaluhan ay gagampanan ng kanilang papel bilang protektor ng taong bayan. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng protektor ng taong bayan, protector of the people? Siyempre, ang pinaka-obvious dyan, kung talagang lalabagin mo talaga ang karapatan ng pantao. At siyempre, alam naman natin na sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat-lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At pagtutol nga doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No? So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay baka gagawa sila ng mga hakbang para wag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script ay dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila at 8 pang venues all over the Philippines, ay magpapahiwatig na tutuloy sila sa impeachment, hindi nila magagawa yon. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil nga gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuloy yan. Kaya, kung ako si tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente patapos kong busugin ang mga congressman, talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang Vice Presidente at ang dating mga presidente bilang miyembro, dati po kasi yan, sa National Security Council, kasama ang Vice President, kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no, si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat, walang politika-politika dyan. No? Pero ngayon, tinanggal nila, obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupo ron si VP Sara at ang kanyang alyado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial law ka kaya? Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na buwagin ang iyong gobyerno, patalsikin ang iyong gobyerno, mag-martial law tayo para hindi matuloy ang rally na yan. Pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nag-martial law. Guaranteed po yan. Dahil alam na ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng martial law, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon.
At kapag ginawa niyo po yan, tingin ko, isa yan sa pamamaraan na baka tumugon ang militar sa kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan. Dahil alam nila na ang martial law, hindi talaga yan makakabuti sa taong bayan. So, yan po yung aking unang assessment. Kung gusto nilang mapabilis ang bagsak ng administrasyon itong Marcos Jr., mag-martial law sila. At tingnan natin kung anong mangyayari. No? Now, pero bukod doon, meron ba mga kadahilanan talaga para ang militar ay tumugon sa ganyang katungkulan? Well, makikita natin ang sagot dyan dun sa mga open letters na inisyu ng mga retiradong mga militar. Unang-una, no? Ano ba yung mga issue na linabas nila? Ang naalala ko mga 3 at 4 na open letter yan eh. Yung isang open letter, unahin natin yung pinakabago. Ito yung pagtutol nila sa budget ng 2025. Siyempre, malapit sa puso ng mga militar yung nawalang 28 billion para sa kanilang retirement fund at saka yung nawalang 15 billion para sa AFP modernization. Now, nakasaad yan sa kanilang liham. Pero hindi nila sinad sa liham nila yung katotohanan na dyan ngayon sa mga congressman, abay nagsani-puwersa na yung mga komunista terorista na kalaban ng sumbong sandatahan. Alam niyo, ang Pilipinas, nasa Guinness Book of World Record tayo. Pinakamahabang labanan no, sa panig ng isang gobyerno at ng isang insurgency. Yun nga yung NPA. No? At ang number 1 talagang nakakasakit sa ating militar ngayon, hindi na bali yung mawawala yung kanilang pensyon, hindi na bali yung hindi na naman sila magkakaroon ng mga modernong mga kagamitan para gamitin sa mga kalaban ng gobyerno, pero makita na yung mga kalaban nila, mga komunista, terorista, ay ngayon kakampi ng Tambaluslos at ng Marcos administration. Mantakin mo nga naman, no? Inaalay ng buhay ng mga kasundaluhan. Ang buhay nila talagang tinayanan nila. Pagpasok nila sa hubong sandatahan, isang paas nila nandun na sa libingan. Dahil nga, hindi naman dekorasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Meron tayong pinaka-longest reigning insurgency na nga sa buong daigdig. Tapos makikita nila, wow, ang mga teroristang komunista na kalaban ng gobyerno, lately sila pa nagpa-contempt dun sa isang respetadong general na si Wilkins Villanueva na naging hepe rin ng PIDEA at nung Colonel Grijaldo. Sila pang nagpakulong. Mantakin niyo yun, yung kalaban nilang pumapatay ng kasundaluhan, yung kalaban ng hukbong sandatahan, sila ngayon ang nagpapakulong sa mga respetadong general. So kung ikaw ang sundalo, ano naman ang mararamdaman mo? Bukod pa yan dun sa tinanggal na nga nila yung kanilang retirement pay, ang laki po nun 82 billion. Marami hindi makakakuha ng pensyon dahil tinanggal nila yung 82 billion na yan. At siyempre, 15 billion. So, ibig sabihin, tutubin na naman ang gagamitin natin laban sa ating mga kalaban na teroristang komunista. Okay, yan yung maaga o pinaka-latest na kanilang open letter. Pero bukod pa dyan, meron din sila nagkaroon ng open letter, no? Na laban naman doon sa chief of staff nila. Actually, ang duda ko, mga asawa ng mga general ang sumusulat yung mga open letter niya kasi ang galing sumulat eh. Hindi sa ako yung nag-iinsulto sa mga mandirigma natin eh. Pero talagang obvious naman talaga na yung mga misis, mas magaling magsulat. No? So feeling ko, yung mga amigas, incorporated, mga Mrs. Colonel, Mrs. General ang siyang sumusulat diyan. Anong reklamo nila sa Chief of Staff? Unang-una, favoritism pagdating sa promotion. Nawala na raw yung meritocracy na ang promotion ay dapat madiktahan kung gaano kang kagaling sa serbisyo. Nawala na raw yun. Okay, una yan. Pangalawa, nandyan daw yung mamalabis na pamumuhay ng Chief of Staff. Di umano, sabi dun sa open letter na yan, mahilig daw sa mga number 2, 3, and 4. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero yun yung nakasaad dun sa letter. Hindi po ako nagsabi niya. Nasa open letter yan na nakita ko. At saka, kino-question nila, bakit ikaw ang chief of staff? Wala kang battle experience. Puro desk job. Ako, kilala ko naman yung chief of staff. Naging spokesperson din yan ng hukbong sandatahan nung tayo spokes. At naging superintendent din yan ng PMA. Pero come to think of it, bakit nga lahat ng naging assignment ng chief of staff walang kinalaman sa gera? Meron naman tayong gera na pinakamahaba nga sa buong daigdig, no? At saka nandyan din yung issue ng korupsyon.
Pero ang talagang nanggagalaiti sila, nawala na yung meritocracy sa promotion. Kasi alam mo, kung ikaw ay nasa hubong sandatahan at ikaw ay opisyales, siyempre gusto mo matapos ang iyong karera na merong estrelya na ikaw ay general. Ngayon, ang mga napopromote na mga general, hindi lang mga junior, kung sino yung mga paborito ng chief of staff. At yan talaga ay kinagagalit na kasundaluhan. At saka nalalaman din nila na lantaran din ng korupsyon dyan sa armed forces. Alam nyo, mahilig nating pansinin ang intelligence funds ng Vice President. Pero siyempre, pinakamalaking intelligence funds ay ang presidente na ginugugol niya sa hukbong sandatahan at ang armed forces mismo dahil sila nga ang bumibili ng impormasyon laban sa kalaban. Pero kapag hindi nila pinagkakatiwalaan ng liderato, siyempre, pwedeng binubulsa lang yan. At isa yan doon sa mga hinanakit na mga ilang kasundaluhan na lumabas sa white paper o kaya sa letter to the president. Well, nagkaroon din sila ng letter to the president against charter change, against paggamit sa ayuda para kumuhalap ng pirma. So, nakikita natin na ang concern ng ating mga kasundaluhan, hindi lang dun sa mga concern na meron talaga silang directly na kinalaman, yung kanilang pensyon, yung kanilang AFP modernization, at saka yung pag-insulto sa kanila na binigyan sila ng 200 pesos additional subsistence allowance na ang pinanggalingan naman pala yung kanilang AFP modernization. Di ba budol yun? Siyempre, nabuisit sila, na binudol sila na gano'n, na hindi pa dinerecho na, sige, bibigyan namin kayo, pero babawasan namin yan sa AFP modernization. Siyempre, kung ikaw ay sundalo, kapag moderno yung gamit, mas meron kang proteksyon sa iyong buhay. Dahil kapag modernong kagamitan mo, mas matatalo mo yung mga kalabang teroristang CPP-NPA. Pero yun nga, no? Ang pinaka-importante sa kanila ngayon, bakit yung kalaban namin kakampi ngayon ng administrasyon at sila pa ngayon ang nangunguna sa pag-i-impeach kay BP Sara at sila pa ang nagpakulong kay General Wilkins Villanueva. So sa tingin ko, napakadaming dahilan para ang kasundaluhan ay magkaroon ng paninindigan na panahon na para protektahan ang taong bayan muli na isang katungkulan na nangyari na 2 beses at kinilala na nga natin sa ating saligang batas nung sinabi ng ating saligang batas na hukbong sandatahan ay protektor ng taong bayan. Ano ba hong nangyayari ngayon? Yun nga po, pinaka-importante yung tinanggal sa National Security Council ang VP at si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at si Presidente Erap. At bukod pa dyan, yung bali-balita na nagpupulong ang National Security Council at hindi daw sa Malacanang nagpupulong. Nagpupulong daw sa isang mga pribadong bahay na pag-aari ng isang tambaluslos. Hindi ko alam kung totoo po yan, pero yan po ang mga bali-balita na nasasagap ko. At ang mga nasasagap kong mga haka-haka, ayun na nga po. Para hindi matuloy ang rally, baka may posibilidad na mag-martial law. Na sigurado po ako, sigurado ako, na gaya ng nangyari sa South Africa na ang martial law ang dahilan kung bakit na matatanggal na ang presidente, na impeach at tuluyang na matatanggal at ngayon mukhang maaaresto na ng kapulisan, no? Dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Constitutional Court. Kasi doon sa Korea, ang didinig ng impeachment, kapag na-impeach ka na, yung kasong impeachment, hindi senadong didinig, kung hindi yung kanilang Constitutional Court, yung kanilang Supreme Court. Sa akin, mas maganda yung ganyang sistema. Kasi mga abogado at bihasa sa batas ang didinig ng kaso laban sa presidente, lalo na kung ang issue ay dapat siyang matanggal by way of impeachment. No? So, tingin ko, pag ginawa yan ng administrasyon na mag-rally para lang hindi matuloy ang 13th, yung pag-o-organize kasi ng rally na ganyang kalaki, hindi biro-biro yan. Yung organization niya, yung mobilization niya, nangyari na yan ng 1 taon pa. Nung 2024 pa. At ngayon, ang alam ko, may personal knowledge ako ng mga kliyente ko, ng mga bus companies, tuwan-tuwa kasi by the hundreds na umupa ng bus ang Iglesia ni Cristo para dito sa Metro Manila. No? At nangyayari yan sa iba't ibang parte pa rin ng Pilipinas. So ibig sabihin, organisado na tayo para sa 13. At kapag sila ay nag-martial law, organisado na tayo para labanan yung deklarasyon ng martial law. At gaya ng nangyari sa South Korea, baka lalong mapabilis pa na maingganyo ang militar na tugunan ang kanilang obligasyon na protektahan ang taong bayan.